So kung gusto mo guys na gamitin itong ating website, nasa comment section lamang yung link. Ito tayo ngayon sa socials tab ng ating website. Ang gagawin natin ay magsa-search tayo ng pwede nating i-topic today. So I think maganda, marami-rami mga nag-comment na dito or nag-post na mga subscribers natin. So unahin na natin to 7 days ago. Ang sabi niya, any idea sa Meralco? Pwede na ba itong ilagay sa WL or watch list? Tama ba to? Okay. So tignan natin yung comment ng ating mga subscribers dito. Abang na lang siguro sa 520, 448. Tignan natin. Okay. Din dahilan pala ng pagbagsak nitong Meralco, maliban sa technical standpoint na naabot niya yung resistance na sa 652 pesos. And ayan, ng time na andito ay nasa 580 level ito, no? Now, ang dahilan nito is dahil nga sa pagtaas ng kanilang capex, nag-capex pa sila ng malaki. Ang dahilan naman yan ay dahil nga gusto nilang i-improve pa yung kanilang serbisyo, no? Magtayo pa ng mga poste. Ang kanyang current share price ng time na tinitignan natin ito ay nasa 592. Okay, the average price of Meralco intrinsic value ay nasa 623 pesos per share para sa akin. Okay. So kung 623 pesos, so mababa lamang ang upside potential na today. Now, in terms of segment na pinagkukunan nito ng revenue na gagaling syempre sa power, kung titignan natin yung dividend history ni Meralco, talagang matagal na siya nagbibigay ng dividend. From 1992 until today, nagbibigay siya ng dividendo. No? Ito yung history niya. So it is a good thing na talagang pinangangatawan niya, di ba, ang pagiging isang defensive stock. So today, kanyang current dividend yield ay nasa halos 5%. Average ay nasa 5% halos lang din. No? So kung meron tayong investment na 100,000 pesos at 5% yield na nakuha natin ito at mag-grow ang Meralco over the years, no? Sabihin natin ang average ay nasa over the long run, ito kunin natin 8.62. Ayan. So dito makikita natin yung potential earnings natin. Kapag ikaw isang dividend investors, ito yung potential earnings mo sa Meralco. No? Madodoble na yung pera mo in 13 years. So in 5 years, makakakuha ka ng accumulated na halos 30,000 pesos. In 10 years, nasa 74,000 pesos nga. Okay? So for me, no, kung ikaw isang long-term investor, mas maganda sana na makuha natin to sa mababa na presyo, no, as of the moment. No? Pero kasi today, mataas na. So kung ikaw naman ay tumitingin ng technicals, mas maganda na tignan mo na maabot itong 5.20 level, no? So I'm not expert pagdating sa technical side, pero marami nga lang today backlash din dito today kasi sobrang laki ng tinaas sa mga consumers sa kanilang mga Meralco bill, even us, no? Okay, so now dito naman tayo sa next natin. Ito, 2 days ago, post ni Sheila May. Medyo mainit-init pa itong balita. Anyari dito, any idea? Okay? So ito ay post niya about kay Semirara na nagsik nga ng court on keeping mine assets data. Okay? So ang nangyari kasi dito ay ang Department of Energy ay talagang humihingi sila ng mga data pagdating sa Semirara para maging competitive daw yung mga magbibid, no, doon dito sa Semirara island nga na ito. So kung titignan natin, babasahin natin naman yung mga ang daming comment dito. Ang dami. Wait lang. So ito, basahin natin to kay Sir ERP. Grabe, bakit umabot pa sa court? Mukhang seryoso talaga yung issue. Okay? So if the data is highly sensitive, I can understand why Semirara wants to protect it, no? Okay? Maraming nag-comment. I think marami din ata dito ang naka-invest sa Semirara kasi ang daming comment dito, no? Ayan. Okay. So sa Semirara standpoint naman, malaking factor kasi pa rin naman talaga dito sa company is
yung paparating nila no na bidding kung sino yung mananalo. And talagang malaking epekto ito para sa mga investors ng company. Kasi once na hindi nila makuha yung franchise, imagine mo, malaking portion ng revenue nila, no, kung titignan natin dito, hanapin lamang natin, ayan, malaking portion, no, ay nanggagaling sa coal mining nila. Nasa 60% dito ay nanggagaling. So imagine mo kung mawala ito, ano mangyayari, di ba? Malaking epekto ito para sa business or operations ng SEC. Now, to understand na nangyari, no, tignan natin yung chart naman today nito. Ay, grabe. Grabe, nasa ano na, below 20 pesos per share na kanya share price. And ang pinaka-bottom support dito ay nasa 16.5 as of today. Ayan, 16.5. So, dito, no, in terms of value creation dito sa Simirar, if you believe na makukuha pa nila yung long-term contract dito, then go ahead. Pero with the risk na hanggat hindi nila nakukuha yung franchise, maingat tayo sa pagbibili. No, kung medyo takot ka sa volatility, kung titignan mo, what if nakapag-invest ka sa 30 pesos level and today nasa ano na lamang siya, 19. So medyo masakit yon, no? Pero kung ikaw isang investor, do you believe na kaya niya pang kunin yung franchise, and kung titignan mo ang kanyang ang moat, no? Meron siyang moat na nakakibat dito today, which is nandito pa rin ang brand reputation, switching cost advantage, syempre ang infrastructure assets, long-term contracts, and vertical integration, and last ang regulatory licenses, which is dito nagkakaroon ng issues today ang Semirara. Now, things to improve dito, yung future growth driver, syempre sa coal production pa rin, yung expansion pa rin nila. So, yun nga, kapag syempre nawala yan, malaking epekto dito sa company. And doon sa issues today na hinihingi yung data ng Department of Energy na hindi nila maibigay, no? Talagang malaki din yung epekto din sa pagbagsak ng share price today ng company ito. Pero kung titignan natin, no, ibababa natin ito doon sa mga insider transactions, makikita natin na over the past 1 year alone, makikita mo na majority ay bumibili yung mga insiders dito. Okay, so yung total value by value ay nasa 37 million pesos in 1 year. Ang total sale ay nasa halos 6 million lamang. Okay, so majority na bumibili talaga dito sa loob ng isang taon ay si Josefa Consuelo Reyes. Ayan. So siya ay tignan natin, Josefa, director. Ayan, director ang kanyang position dito today, no. Now, kung titignan natin ng mas malalim yung information ng insider transaction nitong SEC, hanapin lamang natin ang SEC. SEC ito. So dito ay merong 209 million ng mga insiders ang pinasok na pera dito. And merong 12 o halos 13 million lamang yung mga lumabas. So ibig sabihin merong total buy value pa rin dito na nasa 196 million yung pinasok ang mga insiders dito. So kung titignan natin sa insider transactions nitong business ay tinitake advantage nila yung pagbagsak today, no, ng kanilang share price. Okay? Pero guys, you have to understand na hindi nangangahulugan na namimili ay 100% 'di ba, magiging o magagrant na sa kanila agad-agad yung contract, no? Hindi ganoon. Okay? So you have to very careful pa rin sa pagsiselect dito sa SEC today kung ikaw ay takot sa volatility dito sa business. But if you are willing to take the volatility of the price of SEC, then go ahead. Pwede mo yung nag-isa watchlist mo or tignan mo, i-research mo itong business today. Now,
Now, susunod tayo dito, no? Okay? Si Sting 8. Ayan. Sabi niya dito, 13 hours ago lamang ito. Sir Renz, the first phase of Terra Solar already started. Will this be the catalyst for the price appreciation of SPNEC? Okay. So, SPNEC. Okay. So, search muna natin. SPNEC. Tama ba natin? Symbol. Yan. Kung titignan muna natin yung comments dito, possible, catalyst talaga ito, pero syempre execution pa rin ang pinaka-importante. At tama tong sinabi ni Jared Paras. And Kevin, sabi niya sana ito yung hinihintay ng SPNIC investors. Ang tagal na rin nating nag-aantay. Anong meron ba dito? Matagal bang napako yung kanya share price? Paano ba? Okay. Ito. Consolidation lamang. Okay. So, I think maganda yung sinabi dito ni Jared Paras. Possible yung catalyst dito. Pero, syempre, as an investors, mas maganda pa rin na yung execution na matapos. Build na at gumagana na yung para makita natin kung gaano kalaki yung epekto ng maibibigay nila dito. No? Pero we have to understand muna paano nga ba ito gumagana. Ano nga ba yung revenue segment nitong SPNEC as of today. So dito makikita natin na 62% ay nanggagaling sa kanilang SP Kalatagan, 35% nanggagaling sa Tarlac nila. So para sa akin, dito sa information na ito ay yes, importante para sa SPNEC na mag-expand or mag-grow yung kanilang mga productions or capacity ng pag-harvest ng energy. Okay? It is a good thing. Now, based sa research na ginawa natin, syempre meron itong moat present din. And then, the future growth driver na naandito sa ating research tool ay syempre pag-expand na kanilang solar farm capacity. Yan nga, di ba? SP New Energy Corporation, primarily growth driver is to develop and operations of a large-scale solar power project. The future growth will stem from increasing its installed capacity through, di ba, pag-acquire ng mga new lands, securing necessary permits, para ma-improve yung multi-gigawatts na gusto mang gawin ng business, di ba? So, isang hakbang na iyan para ma-improve yung operations ng business. Kung tatanungin mo kung maganda na pumasok dito, para sa akin ay mag-aantay muna ako. Kasi syempre, yun nga, katulad sa mga past mistakes na nangyari sa akin, di ba? Kung titignan yung history natin, yung mga majority of our losses ay nanggaling yon sa mga projections, mga estimate na hindi pa naman na-execute ng tama, hindi pa na-execute. Yun yung pinakamalaking natutunan ko sa pag-review ng mga stocks dito sa ating bansa. So, para sa akin, mas okay na matapos muna kung gaano kalaki makukontribute niya doon sa kanyang current segment of the revenue, and then dun tayo mag-a-analyze. Okay? And fastest growing segment ng company na nagagaling pa rin sa kalatagan nila, which is ito yung pinakamalaking pinagkukunan niya pa rin ng revenue, which is good thing para dito sa business na ito. Okay? Pero balik tayo dun sa sinabi kanina ni Jared at iba pang investors dito na mas maganda pa rin na, 'di ba, matapos yung kanilang proyekto bago natin malaman kung gaano kalaki yung may ko-contribute niya. Okay, so dito naman tayo. 1 hour ago lamang itong post ni Larry Bulan. Kung ang intrinsic value ng Keeper ay 3 pesos, ROIC ay nasa 30%, the PE ratio ay nasa 7.6 times, bakit hindi pa pinapansin ng market?
undervalued opportunity ba ito o may risk na hindi nakikita ng investors. So kung titignan natin today, ito ay nasa around halos 2 pesos or 1.9 peso yung share price ng Keepers today. So to understand more the information about Keepers, no, and kung pupuntahan din natin itong ating insider buying, meron bang Keepers dito? Okay. So as of today, walang insider transactions dito. Okay, pagdating sa Keepers, wala. Okay? Now, dito tayo, puntahan natin itong information. Okay, so as of today para sa akin, ang Keepers ay nasa undervalued stage pa rin. Okay? So pagdating sa risk factors ng sinabi sa comment or sa ating post, okay, puntahan natin itong ating ito. So the risk factors ay nakadepende pa rin sa key brands ng supplies nila, no, suppliers pa rin. So syempre kapag halimbawa yung mga dinidistribute nila ay mag-expire na yung kontrata at hindi na ma-renew, that's a risk na malaking risk para sa Keepers, no? Another is the regulatory taxes. Kapag tumaas ang pinatong na naman na tax sa mga alcoholic beverage, di ba? Malaking epekto din na naman ito para sa Keepers. Ano pa, the competition. Hindi lang naman syempre yung Keepers ang nagpo-produce or nagdi-distribute ng mga sikat na brand. Marami ding iba, di ba? Economic conditions. So you have to understand na kapag pangit ang ating merkado, so meron ding epekto ito para sa produkto ng Keepers, di ba? Yung mga tight yung budget, hindi masyadong iinom. Pero knowing us na mga Pilipino, 'di ba? Marami yung mga umiinom at umiinom pa rin, no? 'Di ba? Kahit tight yung budget, umiinom pa rin, 'di ba? So, to understand the information na meron dito, ano nga ba yung moat na nakakibat dito? Okay? So dito, sa mga nabanggit natin, maraming moat ito pa ring hawak ang Keepers para sa atin. Dito, no, makikita mo siya. Now, we have to understand kung anong category ba itong si Keeper. Today, ito ay nasa cyclical ang category ni Keeper. So, pag sinabi mong cyclical, di ba, you have to understand na dapat nasa timing ka pag bibili ka dito. Okay? Timing, ibig sabihin, mas maganda makuha mo ito sa mababa na presyo kasi cyclical ito. Okay? So, ito yung mga watch na dapat mong tandaan as a cyclical kung disciple ka or nagbabasa ka ng mga libro ni Peter Lynch, no, kung paano niya ina-approach, ganito siya. Okay, key to watch pagdating sa mga cyclical stocks, ito. And this is the sell signal para sa mga cyclical stocks naman. Pero, syempre, tinignan mo pa rin yung asset value ng company, yung mga return on equity, management, no, kung ano ba yung ginagawa dito. Okay? So, para sa akin, kung cyclical ito, at pupuntahan natin yung kanyang chart today, makikita natin na from 2.9, ayan, naandito na siya sa halos support level na rin. Now, para sa akin, itong company ito today ay nasa buy pa rin. Maganda nga yung fundamentals nito, no? Mataba, ibig sabihin mataba, no? Mataba ang kanyang fundamentals. And kung titignan mo rin dito, yung highlights na naandito, mayroon pa itong dividend yield today na nasa 6.2. So, habang nag-aantay ka na lumago ang iyong investment, ay nabibigyan ka rin ng dividendo dito. Okay? So, in 14 years, kaya niyang madoble ang ating investment, no? So, para sa akin, okay pa rin, no? Okay pa rin na paglagakan itong Keepers as of the moment. Okay? Now, balikan lamang natin yung mga nabanggit natin kanina kasi nakalimutan ko yung categories natin, no? So, ito Keepers, SPNEC. Ayun nga, so ito din, no? So, dito sa SPNEC, ito ay nasa cyclical din na category. So, para sa atin, as cyclical investors, no, kung titignan mo ito, makuha mo ito sa mababa na presyo din. Okay?
Okay? I think lahat ng ano natin, lahat ng nabanggit natin ng mga stocks nasa cyclical. Maliban ata ito, tignan natin to si Meralco. Meralco is nasa defensive stock siya, no? Kumbaga para siyang nasa stalwart. Okay, vote percent. Ayan, nasa stalwart nga, no? Ayan, nasa stalwart ang category niya today. Share price ng Meralco hindi yan mabilis umangat, no? You should be ready na mabagal pero yung steady yung dividendo na naibibigay niya. Nakita mo naman, steady yung pagbibigay niya ng dividendo at yung kanyang paglago ng kanyang capital gains ay medyo mabagal. So, the sell signal para dito sa Meralco is yung kanyang growth ay mag-slow meaningfully below its historical range. Ito yung mga kailangan mong tignan as an stalwart na category dito sa Meralco. Okay? So, as of the moment, no, dito sa Meralco ay okay pa rin naman ang business na ito. Okay? Pero mas maganda pa rin na makuha mo ito sa mababang presyo as of today. So yun lamang muna guys yung ating review today sa ating mga comment, no, sa ating post dito sa ating PSU Warrior website. So kung gusto mo guys na gamitin itong ating website, nasa comment section lamang yung link. And again guys, this is PSU Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and see you on the other side.